Karamihan sa mga tao ay gusto nila ang alpha male, kilala bilang isang boss, nang uutos, sumisigaw, sentro ng atensyon, nagdodomina sa silid. Ngunit paano kung may isang lahi na tahimik, nagmamasid, binabasa ang galaw ng mga tao at walang interes sa panlipunang pagpapatunay, mata at utak niya lang ang pinapatakbo. Yan ang Sigma male at sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano sila naiiba sa iba pang archetype ng mga lalaki. Una, ang Sigma ay taga-masid at may saysay ang bawat pag-uusap. Kapag nakilala nila ang mga bagong tao, gusto nilang malaman ang lahat tungkol sa kanilang mga bagong ideya, kung paano makakuha ng karunungan galing sa kanila. Hindi sila nahihiyang magtanong sa iba ng mga impormasyong iyon. At higit sa lahat, alam nila kung paano itanong ang mga tanong na iyon sa isang palakaibigan. Komportabling paraan na talagang nakakakuha sila ng mga kusang sagot. Nirerespeto ng mga tao ang mga totoo sa kanilang sarili at ang Sigma hindi sila nagtatanong ng mga biro, mga seryosong usapin ang kanilang parating topic dahil wala siyang oras sa mga pag-uusap sa mga walang saysay, walang makabuluhan at hindi nagbibigay sa kanya ng magandang karunungan na magagamit niya sa totoong buhay at makapagpalawak ng kanyang kaalaman. Bihira lang iyon kaya naman. Kapag napagtanto niya na ang usapin ay walang patutunguhan at hindi siya lumalaki, mag-walk out kaagad siya, ma-out of place siya. Dahil feeling niya nasa ibang mundo siya, kaya bihira lang siyang makatagpo ng makakaibigan dahil karamihan sa mga tao gusto lang nila ng entertainment na pag-uusap katulad na lamang ng saan tayo sunod mag-outing, anong bagong pelikula, saan ang bagong concert, ano ang bagong trends. Which is walang interest ang mga Sigma sa mga ganoong kaganapan. Mas concerned sila sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman. Uma-attend sila ng mga seminar na mapaunlad ang kanilang karunungan tungkol sa pananalapi. Nagbabasa ng libro, nakikipag-network, pinapalibutan nila ang kanilang sarili sa mga katulad nilang uhaw sa karunungan at higit sa lahat, nagtatayo sila ng imperyo na nangangailangan ng oras at dedikasyon. At para mabuo itong lahat, kailangan nila tanggalin ang lahat ng distraction na nagpapabagal dito. Kaya yan ang dahilan kung bakit wala silang oras sa mga usapin na hindi makabuluhan, na hindi nagbibigay sa kanila ng halaga. Dahil hindi nila sasayangin ang kanilang enerhiya sa mga bagay na walang return of investment. Kung mag-invest man sila ng oras at atensyon sa isang tao, yun ay kailangan mahalaga at tungkol sa pagpapalawak ng kanilang ideya at brainstorming na makapagbigay ng halaga sa karamihan, kaya hindi mo sila makikita sa mga concert events, music events at theater. Doon mo sila makikita sa mga museum, park at sa lugar kung saan sila mapayapang makapag-isip at magmumuni-muni. Hindi dahil sila ay maaarte at hindi makipaghalubilo, kundi dahil mas mahalaga ang kanilang oras at kapag ang oras nila ay hindi nila magagamit sa tama. Malaki na itong kawalan sa kanilang buhay dahil naniniwala sila na hindi nila masasabi kung kailan ang oras nila. Kaya't hanggat binigyan pa sila ng oras, ginagamit nila ito ng tama sa pagtuto ng mga bagong kasanayan, pagpapalawak ng kanilang kaisipan, at pagpapalaki ng kanilang network. Di katulad ng mga alpha na naghahanap ng validation sa babae or kung paano magustuhan ng sinuman. Ang Sigma wala silang pakialam sa validasyon at wala silang pakialam kung hindi sila magustuhan dahil hindi sila nandito sa mundo upang mamuhay sa opinyon ng iba or naghahabol ng pagpapatunay para lamang igiit ang pangingibabaw. Ang Sigma nakawire siya sa ibang antas ng hierarkya. Hindi siya nakikipag-usap para dominahin ang conversation. Nakikipag-usap siya dahil para magpapalitan ng mga ideya ang bawat kuponan. At yun ang nagpapaiba sa kanila sa iba pang uri ng lalaki. Hindi nila ipinapakita ang marangyang pamumuhay. Bagkus, kalkulado silang nagbabahagi ng kanilang mga salita,
pera, resources at income dahil ayaw nilang malaman ng ibang tao ang mga pinaplano nila. Pero ang alpha mahilig sa pag-flex. Kapag may latest gadget, i-post ka agad. Bagong vacation, mag-post ka agad. But the sigma is busy building a real wealth. And that's make them dangerous dahil hindi sila mababasa. Hindi alam ng mga kalaban nila kung paano niya sila aatakihin. Hindi katulad ng alpha na kung walang post, walang halaga. Kung walang ibinabahagi, walang validasyon. Ang sigma, hindi sila nagpo-post para lang magustuhan ng iba or makompleto ang araw nila. Nagpo-post sila dahil mayroon silang bagong ideya na gusto nilang ibahagi. Dito nabubuhay ang mga philosophers sa kasaysayan. Hindi sila mga atleta na nagpapakita sa field para lang sa isang labanan sa pagkapanalo ng tropyo. Sila ang tropya, naglalaro sila sa loob. Nilalaro nila ang kasaysayan, ang isipan ng tao. Ginagamit nilang tool ang kanilang mga salita, ang kanilang mga wika, letra at pagsasanay para makapagbigay ng karunungan sa susunod na henerasyong tao. Kung napapansin mo, walang nakakaalala sa mga dating gladiator na naglalaro ng paligsahan sa Colosseum. Walang nakakaalala sa mga sikat na dating pumanaw na atleta. Pero sa filosofiya, kahit guguho ang mundo hanggat may libro kang mababasa, maaalala mo sila kahit patay na sila. Katulad na lamang ni Zeno noong kinonsulta niya ang isang oracle at tinanong niya, ano ang dapat gawin para mamuhay ng mahusay na buhay? Sumagot ang oracle sa kanya, to live the best life you should have a conversation with the dead. Kaya kahit patay na sila, nandun pa rin ang kanilang alaala, naririnig pa rin natin ang kanilang mga pangalan, mararamdaman pa rin natin ang kanilang presensya na parang nasa harap natin sila kausap araw-araw. Habang nagbabasa sa kanilang mga likha, 10,000 na ang nakaraan. Ikalawang kilala sila sa pagkiklik lang sa mga tao. Parang may instant rapport sa kanila sa halos lahat. Mayroon silang katangian na kapag may makaka-encounter sa kanila, nagiging interesado sa kanila dahil hindi sila nagbabahagi ng walang laman na ideya. Kino-construct nila ang kanilang pag-uusap sa paraang tumutugma sa kanilang mga layunin. Kaya naintriga ang mga tao sa mga sigma, hindi dahil sa kanilang pera o katayuan, kundi dahil nagbabahagi sila ng mga paksa na nakakatulong sa kanila, na umunlad sa kanilang aspeto ng buhay. At yun ang dahilan kung bakit kinaiinggitan rin sila ng karamihan. Dahil feeling nila natatalo sila, dahil nakikita nila na may potential sila sa kanilang ginagawa. Kaya nagpag-uusapan sila, hindi dahil mayabang sila, kundi dahil naiinggit sila sa progress nila, and that makes people like them. Dahil hindi sila bumubuo sa kanila ng mga mapapait na damdamin, bagkus binubuo nila ang kanilang future sa mas matibay, mas malawak at kapanapanabik na tungkulin. Hindi sila ang kanilang disaster, kundi sila ang kanilang tulay sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Kaya naman, ganyan na lang nila binavalue ang lahat ng mga sigma male dahil hindi sila ang tagagiba, sila ang taga-construct ng mga kaguluhan na giniba ng mga nakaraan administrasyon, tao o henerasyon na hindi umuunlad. Ang sigma male ay mga master, mga leaders at manipulative sa mga taong hirap unawain ng karamihan. Kaya kailangan ng isang sigma sa isang organisasyon para sa pag-iisip ng malalim na plano. Kung paano mapabuti ang pamumuhay ng tao, politika man ito or isang business agreement. Kung paano mapabuti ang takbo ng stasyon sa tren. Kung paano magkakaroon ng mabuti na ruta sa kalsada. Habang ang alpha sila ay tagagawa ng ruta, ang sigma sila ang tagagawa ng mapa kung saan patungo ang mga tao na hindi magkakaroon ng aberya. Sila ang tagamasid sa naguguho na struktura. Third, may purpose sila sa buhay. Alam nila ang zone nila, mahal nila yung ginagawa nila, they're very passionate about of what they're doing. Hindi nila ginagawa ang isang bagay bilang isang trabaho,
Ginagawa nila ito because they're enjoying it, parang naglalaro lang sila. May something na ginagawa nila na makapagpabago ng buhay ng maraming tao. Meron silang mission na hindi man naintindihan ng maraming tao at bakit nagkakaroon sila ng ganito or kung bakit gusto nilang magbigay ng halaga sa mga tao. Ito ang pagbuo ng Diyos sa isang tao, ang pagkagising sa katotohanan, hindi sa pamamagitan ng edad, kundi sa pamamagitan ng rejection, sakit, pagdududa, pagpupuna ng iba at mga kabiguan. Ang sigma, ilalayo kanila sa kapahamakan. Gusto kanilang iligtas sa pagkalulong mo sa bisyo, pagkaligaw mo ng landas at pagkalito kung ano talaga ang layunin ng bawat tao. Nandito sila para makapagbigay ng kahulugan sa buhay ng mga tao. Sila ang susi para mabuksan ang iyong spiritual divine mission. Ito ba ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagkamalikhain at pagkahumaling sa mga bagay na nagpapaalala sa mga tao? Mayroon silang dapat gawin na kanilang nakakalimutan. Nandyan sila para guide ka sa tamang direksyon ng iyong buhay. Nandyan sila hindi dahil gusto nilang pagkaisahan ka, kundi nandyan sila para ibalik ka sa tunay mong potensyal. Kaya naman ang mga sigma, hinihati ng mga tao dahil nagdadala sila ng kalinawan sa iba at natatakot ang iba na magising sila sa katotohanan. Dahil sa mundong punong-puno ng bulag, kasinungalingan, nandyan sila, matapat sa'yo at bigyang pangunawa ang mga tanong mo na ikaw lamang ang nakakasagot. Kaya naman ginamit ang sigma ng Diyos para ibalik ang mga tao sa kanilang divine mission sa halip sa paghahabol ng pera, relasyon at mga bagay na akala nila na nagpapasaya sa kanila. Kaya hanggang sa mamatay sila, hindi pa rin sila nagiging masaya dahil hindi nila nakita ang tunay nilang potensyal na magpapasaya sana sa kanila. Maraming taong naliligaw ng landas dahil sa takot na lumabas sa kanilang comfort zone, sumubok ng bago at kilalanin ang kanilang sarili. Pero ang sigma niyakap nila ito, hindi sila natatakot na lumabas sa kanilang nakagawian. Natatakot silang mamatay silang karaniwan at walang naibahaging tunay na halaga na makapagpabago sa aspeto ng pamumuhay ng tao. 4. Their amun, mawawala sila biglang magpapakita. Kung isa kang sigma, makinig ka dito. Hindi ka maintindihan ng mga tao, nandyan ka sa kanila magpapakita, tumatawa sa kanilang mga biro, at nandyan para pakinggan ang kanilang mga hinanaing. Pero kalaunan, bigla na lang mawawala. Hindi ka maintindihan ng mga tao kung bakit bigla ka na lang maglalaho. May mga katanungan sila na ikaw lang ang makapagbigay ng solusyon, ngunit sa oras na kailangan kanila wala ka. Hindi makontak, offline, at hindi nagpaparamdam. Kaya naman minamahal ng mga tao ang mga sigma, hindi dahil sa kanilang mga sinasabi, kundi dahil hindi kanila mahuhulaan. Laman ka ng kanilang topic dahil sa usapan ng mga walang kwenta at walang patutunguhan kung sino yung wala dun siya ang ginawang topic. At ang sigma hindi makakaiwas sa paghuhusga ng iba dahil hindi sila parating available. Sila ay parating nag-iisip, nagpaplano at lumalayo sa kaguluhan, nagtatayo at nag-iisip ng malalim. May kasabihan nga na you're the average person that you spend the most time with. Kung sasama ka sa 5 lasingero, pang-6 ka sa kanila. Kung sasama ka sa 5 sugarol, pang-6 ka sa kanila. Kung sasama ka sa 5 mga ambisyoso, pang-6 ka sa kanila. Kung sasama ka sa 5 positibo, pang-6 ka sa kanila. Kaya naman makikita mo parating mag-iisa ang sigma dahil mas pipiliin niyang magmumuni-muni mag-isa kaysa umupo sa isang table na pinag-uusapan lang nila ang iba. Sinisira ang reputasyon ng iba at ano ang kanilang makukuha. Galit, sama ng loob at pagkainggit sa iba. Kaya nakapagtatakang walang progress ang buhay nila dahil sa halip na nakatuon sila sa pagpapabuti ng kanilang sarili, busy sila sa paninira ng iba. Kaya karamihan sa mga tao minamahal ang mga sigma dahil nagsasabi sila ng totoo. At ang katotohanan sa mata ng karamihan ay nakakasilaw, kaya naman they're living in the dark. But the sigma, he is the light that is shine bright to anyone.
At sa mga taong gusto mamuhay sa mundong madilim, ang sigma ay nakakasilaw. Hindi nila kaya ang pagniningning ng isang sigma dahil sanay na sila sa dilim. Kaya naman tinatawag silang moon dahil kahit gaano kadilim ang paligid, sila ay nagniningning pa rin at nakakaakit. Kung natamaan ka sa videong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para hindi ka makaligtaan sa susunod naming video. See you soon. God bless.